punta lang kayo sa Google tapos i-search nyo yung DFA passport appointment. Tapos i-click nyo yung schedule an appointment. Tapos dito po, i-check nyo lang po itong square na may mga red na mga sulat. Tapos, start individual appointment. Tapos, click nyo po, please select a site. Pipili po tayo ng lugar dito kung saan po mas malapit sa atin ang lugar na pwede nating pagkuhanan ng passport. SM Center at Tipolo ang pipiliin ko dahil ito ang mas malapit sa akin. Dito naman po, scroll down nyo lang po pababa at basahin nyo po yung notice. At pagkatapos nyo mong basahin, i-check nyo lang po yung box. Tapos, next nyo lang po. Dito naman po, pipili tayo ng date na available. Kapag naka-read po yung date, so ibig sabihin po niyan, fully book po. So itong September, fully book na po. I-click po natin yung October 1. Kapag green naman po yung color ng number, ibig sabihin po niyan, available slot po yan. Pwede po kayong pumili dyan ng date kung kailan nyo gusto magpa-appointment. I-click nyo lang po ang napili nyong number at magkukulay blue po yan. Ang pipiliin ko po dito ay October 1 lang po. Dito naman po sa baba, pipili po kayo ng oras kung kailan nyo po gusto pumunta. At i-click nyo po yung box na I'm not a robot. Pagkatapos po, i-click nyo po yung next. Dito naman po, basahin nyo po yung note, warning, babala, at pagkatapos po, i-check nyo po yung box, I agree. Malinaw sa akin. Dito naman po, pwede nyo pong ilagay yung phone number ninyo at mobile number ninyo. Ang aking po dito ilalagay ay yung mobile number ko lang po. Huwag nyo pong kalimutan ilagay ang country code natin. Pagkatapos nyo po ilagay yung number ninyo, ilagyan nyo na naman po ng email address. Yung active na email address po, dapat ang ilagay ninyo dito. Dahil mag-i-email po ang DFA sa inyo, pagkatapos nyo po mag-fill up dito sa form or kaya pagkatapos nyo po magbayad. Tapos, ulitin nyo lang po yung email address nyo dito sa confirm email address. Pagkatapos po, dito nyo na po ilalagay yung last name at saka given name at saka middle name nyo po. Pagkatapos po, lagyan po natin ang date of birth. I-click nyo lang po dito kung kailan kayo pinanganak, yung month, tapos yung day. Click nyo lang din po kung kailan. Tapos po yung year. Click nyo lang din po kung kailan. Pagkatapos po ng date of birth, lagyan nyo po ng gender. Payment po yung nalagay ko dahil babae ako. Tapos, lagyan nyo naman ng civil status kung single po kayo. Married, widow, separated, annulled. Click nyo lang po yan. Dito naman po sa birth legitimacy, iselect nyo lang po kung legitimate or illegitimate. Country of birth, Philippines, province, kung saan po kayo pinanganak na province, yun po yung ilagay po ninyo. Kasi pinanganak ako sa Samar, Western Samar, ilalagay ko po yung Western Samar dito. City or municipality, ang ilalagay po ninyo dito kung saang city kayo pinanganak. Tapos po, next nyo lang po. Dito naman po, father's information, lalagay nyo na po yung last name, given name, at middle name po ng tatay nyo. Tapos, country citizenship po ng tatay nyo kung saan po siya pinanganak. Kung Philippines, Philippines po ang ilalagay ninyo. Dito naman po tayo sa mother's information. Lalagay nyo po dito yung maiden last name. Ang ibig sabihin po nito, yung last name niya nung pagkadalaga pa. Tapos, lagay niyo po yung given name niya and then middle name. At ang ibig sabihin po nito, yung maiden name niya ay nung pagkadalaga niya din po. Country citizenship, Philippines po ang ilalagay ko dahil dito po pinanganak ang aking mga magulang. Click next nyo lang po. Dito naman po ay maglalagay tayo sa application type. Kung tayo po ay first time nakukuha ng passport, ilalagay po natin new. At kung tayo naman po ay magre-renew, ilalagay po natin yung renewal. At kung nawala naman po yung passport natin, ilalagay po natin ng loss. Dahil first time ko, kaya new ang ilalagay ko dito. Dito naman po sa Basis of Philippine Citizenship,
Ang ilalagay ko po dito ay birth lang. Dahil dito po ako pinanganak. Foreign passport holder, no lang po. Tapos dito sa emergency contact person, maglalagay po kayo kung sino po yung pwedeng kontakin sa inyo kapag meron pong nangyari sa inyo. At maglagay din po kayo ng number. Yung number po ng contact emergency person ninyo. Para po siya po yung tatawagan kapag may nangyari po sa inyo in case of emergency po ito. Pagkatapos nyo po lagyan, next nyo lang po yan. Dito naman po, ilalagay nyo lang yung current address nyo kung saan kayo nakatira. Complete address po ang ilagay ninyo. Pagkatapos nyo po malagyan ng complete address, lagyan nyo po ng city, kung saan kayo nakatira, at saka province po. Lagyan nyo po ng occupation, office number, o office address at kung meron po. After po nyan, next nyo na po. Dito naman po, kailangan po natin i-check na yung ating mga fill upan, yung personal information natin. Kailangan po i-check natin kung tama po ba yung mga nailagay natin. Yung mga pangalan natin, email address, lahat-lahat po, i-check po natin kung tama yung spelling or tama yung mga nailagay natin, lalo na po yung pangalan natin, date of birth, kung tama ba, lahat, pati address, kailangan po natin i-check ang mga yan. Apelyido ng tatay natin, nanay, lahat po ng information na nilagay natin dito, kailangan po natin i-review kung tama po ba yung mga nailagay natin bago po natin i-check ulit. Katapos po niyan, kung i-review nyo na lahat, scroll up nyo lang po pataas, tapos makikita nyo rin po dito yung schedule nyo kung kailan nyo gusto pumunta doon. I-check nyo lang po dito, I'm not a robot, pagkatapos nyo po i-review yan. Tapos click nyo lang po yung box, tapos scroll up. Tapos click nyo po yung confirm kung okay na po talaga lahat. Yun, i-check nyo na lahat-lahat. Dito naman po, magbabayad na po kayo dito. Magpili lang po kayo kung regular ba or special processing fee. Yung regular po is 950 ang babayaran ninyo. Dito naman po sa special processing fee, 1,200 po. Yung regular lang po, i-click nyo lang po yung bilog dyan. Or kung special processing naman, i-click nyo rin po yung bilog. So sa akin, regular lang po ang lalagay ko dyan. Tapos dito naman po, pipili na po tayo kung saan po tayo gusto nating magbayad. Please choose a payment method. E-payment lang po ang ilalagay ko dito, yung Pay via Maya. Meron po kasi dito GCash. Sa GCash po siya ibabayad. I-click ko lang po yung e-payment para po makapagbayad pa ko via Paymaya or GCash. At kapag na-click nyo na po yan, pipili naman ho kayo kung pick up po ba o courier ang gusto ninyo. So sa akin, pick up lang po ang gagamitin ko dito. Ako na po mismo ang kukuha. Kung courier naman po ang gusto ninyo, may deliver fee po yun. Bali, 150 po yun. I-deliver po sa inyo. Nasa sa inyo na po kung ano pong gusto nyong piliin. Or pick up or courier. I-click nyo lang po dyan kung ano pong gusto nyong pipiliin. Tapos nyo po nyan i-click nyo po yung Pay Now. Pagkatapos po nyan, basahin nyo po itong payment confirmation, tapos i-scroll down pababa, check nyo po lang po yung I agree. Pagkatapos nyo po i-click ang I agree, tapos click nyo naman po yung proceed to payment. Tapos dito na po kayo magbabayad dahil yung pinili ko kanina ay GCash or Paymaya. Lalabas po dito kung ano po yung saan po kayo magbabayad. So ayan po, GCash po or Paymaya. Paymaya po yung pipiliin ko dito. So, dito po ako magbabayad. I-click nyo lang po yan. Tapos lalabas na po yung payment processing. Tapos mapupunta po kayo dun sa Paymaya ninyo. Sa account ng Paymaya ninyo. Dapat po nakaready po yung mga babayad ninyo. Yung pera nyo dapat po nakaready. Para pagka nag-click po kayo dito or mag-register kayo dito, nakaready na po.